nasa Maynila kami, nagpagawa ng eyeglass. Dumaan kami doon, tapos may mga nagbabato ng mga damit o ano, napatuhan ako. Yung pala yung mga nangangampanya. Okay, sabi ko, timing to, pawis na pawis ako, meron akong t-shirt. Kaso nga lang, nung isuot ko, yung kandidato, yung ayaw ko yun. Sabi ko, sige, mamaya na lang ito, papalitan ko ulit. Sa Dasmariñas, meron doon nangangampanya. Pagkatapos, meow, 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 meow. Siguradong mananalo naman yon. Okay. Yung ilang sa Senate natin, budots lang. Pwede na, manalo na. Okay. Yung point dito is that nasa atin po mga mamamayan ang responsibility na mamili kung sino yung ating mga magiging tagapaglingkod sa ating bayan. Ibinigay po ng Constitution sa atin yung pamimili. Napakalaking opportunity ang binigay ng mga Pilipino to vote. At kung sino yung ating binoto, sila po yung uupo at maglilingkod. At ang kailangan din pong alamin natin, ano ba ang kanilang role pag sila ay pinili? Ano yung role nila? Ano yung gampanin nila? Ano yung gagawin nila kung sila ay mananalo? Okay. Yan po ay pagdating sa pamimili po, election ang tawag natin. Meron po tayong message ngayon. Ang title is Chosen for a Purpose. Pinili para sa isang purpose or role. Ano ba ang dahilan ng pagpili? Base sa 1 Peter chapter 2, 4 hanggang 10 na nabasa kanina. At ito po ang tanong natin, what is the purpose of being chosen? What is the purpose of being chosen? First, sa 1 Peter 2, 1 to 10, basahin natin ng sabay-sabay. For Jesus to be the cornerstone of God's redemptive plan. Okay. Si Jesus ay pinili to be the cornerstone of God's redemptive plan. Anong ibig sabihin niyan? Tingnan po natin. That Jesus was chosen by God not for comfort or ease, but to be the foundation of salvation for all who believe. Ito pala yung ibig sabihin ng cornerstone. Siya po yung pundasyon ng kaligtasan sa lahat ng mananampalataya. Pag sinabing si Jesus ang piniling cornerstone, siya yung pinakapundasyon ng kaligtasan. Wala nang iba. Tingnan po natin yung 1 Peter 2, 4 to 5. Basahin natin sabay-sabay. As you come to Him, the living stone, rejected by men, but chosen by God, and precious to Him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So ito po yung passage natin na itong si Jesus Christ ay tinatawag living stone, buhay na bato. Siya ay itinakwil, rejected by man, pero siya yung pinili ng Diyos. At precious to Him, sabi dito. Siya yung tinatawag na living stone, precious to God. Ang dami pong nag-reject sa Kanya at ipinako siya sa krus ng Kalbaryo noon pa man. Ang kanilang pinili ay isang kriminal na si Barabas. Nung pinagpipilian nila kung sino yung i-release, ang pinili ng mga tao ay si Barabas. At ang sabi nila, paano itong si Kristo, si Jesus, na tinatawag na Mesyas?
Anong sagot ng mga tao? Crucify Him! Crucify Him! Ipako siya sa krus. Siya yung nireject, si Jesus Christ. And then ang sabi pa ng mga tao, let His blood be upon us and upon our children. Ang nagsabi po niyan, mga Hudyo, yung dugo ni Jesus, let His blood be upon us and our children. Kinurse nila yung sarili nila nung nireject nila si Jesus Christ. Kaya nung AD 70, nawala po ang Israel. Sinakop sila ng mga Romano, tapos pinagpapatay sila doon sa Masada, nagtakbuhan sila doon, pero nag-suicide sila. Marami ang nagpunta sa iba't ibang bansa sa Europa, hanggang sa nawala ang bayan ng Israel. Noong 1948 lang nagkaroon uli ng bayang Israel. Dahil sa yung nangyari sa mga Hudyo na pinatay ni Hitler about 6 million Jews. So nakita natin na naging totoo yung curse nila sa sarili nila. His blood be upon us and our children. Pero purihin ng Panginoong Diyos, ang habag ng Panginoon ay para pa rin sa mga Hudyo. Marami rin po ang nagiging Christian ngayon sa Israel. Pero dito makita natin na si Jesus Christ was rejected. Even hanggang sa ngayon, marami pa rin nagre-reject kay Jesus Christ. Pero sa passage natin, siya yung pinili ng Diyos. And precious to Him. At si Jesus Christ yung living stone, tayo rin daw yung tinatawag na living stones, being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. And then sa next na verse, basahin natin sa verse 6, sabay-sabay. For it stands in Scripture, behold, I am laying in Zion a cornerstone, chosen and precious, and whoever believes in Him will not be put to shame. So itong living stone, ito rin yung tinatawag dito na cornerstone na si Jesus Christ. At kung titingnan natin yung, let's say, engineering nila nung araw, may pinakamalaking bato na nasa gilid, nasa corner. Yun yung pinakapundasyon at doon nakakonect yung ibang mga maliliit na bato. At sabi ni Peter, yan si Jesus Christ. Sa spiritual house, tayo yung mga maliliit na bato. Ang pinakapundasyon natin ay si Jesus Christ. And whoever believes in Him will not be put to shame. So lahat ng mga hindi, yung mga naniniwala sa Kanya ay hindi mapapahiya. So tingnan po natin na marami ang nagre-reject sa Kanya, pero marami ring naniniwala sa Kanya kasama natin. Can you say amen to that? Kasama ba tayo sa naniniwala kay Jesus? Itong nagdaang DVBS, do hindi ako nakarating dahil sa ilang mga schedules ko, napakaganda yung tema natin, Discovering God's Miracles Along the Way. At alam ko, dahil nag-Sunday school din ako nung bata ako, umaten ako, ang tinuturo ay ang salita ng Diyos at nakasentro kay Jesus Christ. Bata pa lang ako, hanggang sa ngayon, pag nababanggit ang salita ng Diyos, hindi natin nakakalimutan si Jesus Christ. Kasi siya yung pinakapundasyon, pinaka-center ng ating pananampalataya. Noon, hanggang sa ngayon, at hanggang sa bukas. Yun po yung itinuturo natin sa mga bata, sa kabataan, and even sa adult. And whoever believes in Him will not be put to shame.
Sa next na slide, basahin ko, itinayo na ba ninyo ang inyong buhay sa batong hinirang na ito? Bagamat tinanggihan at hinamak siya ng mga tao, ngunit tingnan ninyo kung paanong pinangarangalan siya ng langit. Huwag na natin siyang tanggihan. Lumapit tayo sa batong itinakda ng Diyos mismo at matatagpuan natin sa Kanya ang isang pundasyong napakatibay na kahit kamatayan o impyerno ay hindi makayanig. Kung tatanggihan ninyo or kung tatanggihan natin siya, tandaan natin, hindi natin mawawasak ang bato. Bakit tayo mapapahamak kung maaari naman tayong magpahinga kay Kristo at magkaroon ng buhay? Sa next na slide, ito yung awit, himnaryo, na pinapakita dito na ang pundasyon ay si Jesus. Si Kristo ang sandigan ko. Siya ang matibay kong bato at kanlungan pag may bagyo. Sa next na slide, nakita ko ito, God's hands never slips, nor will He loosen His grip on you. You are in safe hands today and forever. Sa mga naniniwala sa Kanya, na ang kanilang pananampalataya, ang kanilang buhay ay ibinigay kay Jesus, ito po ay totoo sa kanila. You are safe in God's hands today and forever. Hallelujah. Tayo po ay safe sa kamay ni Jesus. Siya po ay matibay na bato. Sa next na slide, kung titingnan natin, sabi dito, now, to you who believe, this stone is precious. Okay, mga kapatid, kanina, sa tingin ng Diyos, itong bato na ito na si Jesus Christ ay mahalaga, precious. Sa atin din na sumampalataya kay Jesus, itong bato ay precious, mahalaga. Naalala ko tuloy yung precious ni Kwan. Ano nga ba yun? Dito sa yung movie. Harry Potter? My precious. Lord of the Rings pala, Lord of the Rings. Hindi Harry Potter. Meron siyang precious ring, Pero sa passage natin, yung nabasa natin kanina, itong si Jesucristo, which is described as the living stone, ay napakahalaga. At sa atin din na nanampalataya sa Kanya, siya rin ay precious, napakahalaga. Ang tanong ko, tinitingnan niyo ba si Jesus bilang napakahalaga? Very precious. But to those who do not believe, ito yung contrast. The stone the builders rejected has become the capstone, and a stone that causes men to stumble, and a rock that makes them fall. They stumble because they disobey the message, which is also what they were destined for. Ito po yung nakakatakot sa mga hindi sumusunod. Those who rejected this stone, they stumble, ayon dito, they stumble because they disobey, which is also what they were destined for. At sila po ay mapapahamak. Magpakailanman. They stumble to destruction. Kasi hindi sila naniniwala sa batong ito. Pero purihin ang Panginoong Diyos sa mga sumasampalataya na katulad natin. Tinitingnan natin si Jesus as very precious.
gaano ka-precious si Jesus sa ating buhay. Balikan po natin yan mamaya. Sa next na slide, ito po yung another answer sa question, what is the purpose of being chosen? Basahin natin sabay-sabay. For us to declare His glory with our lives. Ay. Para sa atin naman, sabi sa 1 Peter 2 verse 9, sa next na slide, basahin natin sabay-sabay, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Okay. So ito naman, kanina si Jesucristo yung pinili. Okay. Ngayon, tayo naman yung pinili. Chosen people. Sinong pumili sa atin? Ang Panginoong Diyos. We are God's chosen people. Ano ang purpose? That you may declare the praises of Him. Bakit niya tayo pinili? To declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. May dahilan po kung bakit ka pinili. May dahilan kung bakit ako pinili ng Diyos. Katulad ng sinabi ko kanina, ito ang mga politicians natin, may dahilan kung bakit natin sila pipiliin. Ilalagay natin sila sa posisyon, meron silang gagawin. Tayo rin po, pinili tayo, hindi ng kung sino man ang nag-elect sa atin, ang Panginoong Diyos. Kayo ba ay masaya na kayo ay kasama sa pinili? Nang tawag dito ay chosen people, bayang pinili ng Diyos. Pero hindi lang basta pinili tayo na walang dahilan. Ang purpose natin is to declare the praises of Him who called us out of darkness into His wonderful light. Kaya kung ang puso mo ay laging nagagalak at itinataas ang Panginoong Diyos, kasama ka sa pinili. Pero kung ikaw ay hindi nagpupuri sa Diyos, baka talaga hindi ka pinili. Kaya kailangan ka, Lord, kasama po ako sana, mag-praise the Lord ako. Okay. Kasi ito yung response ng pinili. Dahil pinili ka, masayang-masaya ka. Diba, pag sinagot ka ng nililigawan mo, girlfriend, okay, tuwang-tuwa ka, diba? Tuwang-tuwa. Yes! Okay. Tayo rin po ay pinili ng Diyos. Ang response natin ay tuwang-tuwa, masayang-masaya, na ipagpasalamat, i-declare ang kanyang praises, yung ginawa niya sa buhay natin, who called us out of darkness, mula sa kadiliman, kasamaan, kasalanan, into His marvelous, wonderful light. Itong pagpili, mayroong Old Testament background, yung tinatawag na covenantal relationship. Sa Old Testament kasi, ang pinili ng Diyos ay yung bayan ng Israel. Sabi ng Diyos sa kanila, kayo ang aking bayan. Ako ang inyong Diyos. So, ito yung covenant. Ang nag-decide ng covenant na ito ay ang Diyos. Ako Diyos, kayo ang aking bayan. Kung susunod kayo, mapagpapala kayo. Kung hindi kayo susunod, mapaparusahan kayo. Yun yung bayan ng Diyos sa Old Testament. Pero itong bayan ng Diyos, nakita natin, na sa New Testament, hindi lang mga Hudyo. Kasama yung mga Gentiles. So nag-expand yung bayan ng Diyos. Sa plano ng Diyos, sabi ni Paul, first for the Jews, then for the Gentiles. Nakasama tayo sa bayan ng Diyos. Na nakita natin, nakasama pala tayo sa pinili ng Panginoong Diyos. And the purpose of calling us,
to declare the praises of Him who called us out of darkness into His wonderful light. Kaya tayo po ay nagtitipon-tipon at umaawit na itinataas ang pangalan ng Diyos. Minsan ako ay masama pakiramdam, halimbawa, pero nandito pa rin sa church. Halimbawa, yung mood ko ay mababa, pero nandito pa rin sa church. Habang kayo ay umaawit, tinutulungan ninyo ako na umawit din para itaas ang pangalan ng Diyos. Kaya na mahalaga po yung pagpunta sa church. Kasi yung mga mabigat yung sarili, natutulungan sila na itaas ang pangalan pa rin ng ating Panginoong Diyos. Yung awit natin kanina, at magandang awitin din natin mamaya, mga labi ko, O Diyos, sa iyo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, pangalan mo'y luwalhatiin, pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Ito po yung nakita ko na napakahalaga. Napakasayang magbigay papuri. Yung kasama yung feeling mo na masaya. Na hindi lang yung labi mo, kundi yung feeling mo ay masaya sa pagpupuri sa Diyos. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Yan po yung dahilan kung bakit tayo pinili ng Diyos. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. To declare the praises of Him who has called us out of darkness into His marvelous light. Sa next na slide, basahin po natin ng sabay-sabay. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you are not received mercy, but now you have received mercy. Okay, nakita po natin na dati hindi tayo kabilang, pero ngayon kabilang. Hallelujah! Dati hindi natin natanggap yung habag ng Diyos. Ngayon nararanasan natin yung habag ng Diyos hanggang sa ngayon. Can we say amen to that? Kasi kasama tayo sa pinili na bayan ng Diyos. Yung kanina inawit din natin, ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mong wagas ang naghari. Binigay mo ang lahat. Binigay mo ang lahat. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak. Itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Yung awit na ito ay napakalalim po ang theology niya. Very deep yung theology. Diyos, inibig mo ang isang katulad kong makasalanan. Di ba? Inibig mo yung katulad ko na makasalanan. Itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Ang tawag natin dyan imputation, the doctrine of imputation. Yung righteousness ni Jesus Christ imputed sa akin, imputed sa iyo. So ito yung katwiran ni Jesus, ito yung kabanalan ni Jesus. Ito na yung nasa akin. At pag tumitingin ang Ama sa akin, ang nakikita ay kalinisan ni Jesus. Hindi yung aking kasamaan. Hallelujah. Hallelujah. Sa lahat ng sumampalataya kay Jesus, ang tinitingnan ng Diyos Ama sa buhay mo ay yung kalinisan ni Jesus. Hindi yung karumihan natin. Hindi ba dapat masaya tayo?
Dahil yung katwiran ni Jesus nasa atin na. Na hindi na tayo mapaparusahan magpakailanman. Dahil sa kaligtasan ni Jesus Christ sa atin. Kaya ang response natin sa awit, kaluwalhatian, kataas-taasan, ikaw ang Panginoon. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, ikaw ang Panginoon. So lagi natin itinataas ang Panginoong Diyos dahil sa Kanyang ginawa at ginagawa sa ating buhay. Tingnan po natin yung Isaiah 43:21. Basahin natin na sabay-sabay. The people whom I formed for myself will declare my praise. Okay. Tingnan po natin na kahit sa Old Testament, sa Isaiah, ito yung sinabi ng Panginoon. That the people whom I formed for myself will declare my praise. Ulitin ko, bakit tayo pinili? To declare the praises of God. Siya na nagligtas sa atin at nagpapala hanggang sa ngayon. Marami tayong dapat ipagpasalamat at kadahilanan kung bakit siya ay ating itaas. Basahin ko ulit yung next na slide. Hindi tayo hinirang upang walang gawin. Tayo ay mga ilaw upang magliwanag, mga sugo upang magpahayag, mga saserdote upang maglingkod. Tinawag ba niya tayo mula sa kadiliman? Kung gayon, awitin natin ang kanyang kapurihan sa ating mga labi at ipakita ang kanyang liwanag sa ating pamumuhay. Naway makita ng sanlibutan habang sila'y nakatingin sa atin ang kabanalan, ang kagalakan at ang matibay na pag-asa na masasabi nila, tunay na ang Diyos ay sumasa kanila. Madalas nating banggitin ang habag ng Diyos. Ikwento natin muli ang lumang kwento ng kaligtasan. Sa next na slide, ito yung isa sa favorite ko nung bata pa man ako, umaattend sa Sunday school. If I were a butterfly, I thank you, Lord, for giving me wings. And if I were a robin in the tree, I thank you, Lord, that I could sing. And if I were a fish in the sea, I wiggle my tail and giggle with glee. But I just thank you, Father, for making me. Ito yung mga hayop, na sabi nila, masaya pa rin sila dahil ginawa sila ng Panginoong Diyos. Tayo mga kapatid, tayo ay ginawa, created, at iniligtas. Ginawa muli. Meron tayong bagong buhay. So lalong tayo dapat yung mag-praise the Lord, magpasalamat, and to declare His praise. Ito pa, sa next na slide, If I were an elephant, I thank you, Lord, by raising my trunk. And if I were a kangaroo, you'd know I'd hop right up to you. And if I were an octopus, I thank you, Lord, for my fine looks. But I just thank you, Father, for making me. Then, sa next na slide, for you gave me a heart, and you gave me a smile. You gave me Jesus, and you made me your child. And I just thank you, Father, for making me. Tayo po, binigyan ng Panginoon ng bagong puso, gave us a smile, the best binigay niya si Jesus. At tayo ay ginawang kanyang anak. Ang response natin ay, salamat, Ama, sa paggawa mo sa aking buhay. Ipinapahayag natin ang kanyang kaluwalhatian, hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa paraan ng ating pamumuhay, pagmamahal, paglilingkod, at pagsamba. Si Jesus ay hinirang upang maging batong panulukan. Ang tanong, tayo ba ay sumasampalataya sa Kanya? Tayo ay hinirang upang maging Kanyang bayan na nagsasalamin ng Kanyang kaluwalhatian. Ang tanong,
Ang ating mga buhay ba ay nakaayon sa layunin kung bakit tayo hinirang? Naway ang lahat ng ating mga araw ay magbigay ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. So, una, si Jesus pinili, pundasyon ng ating kaligtasan, naniwala ba tayo sa Kanya? Pangalawa, tayo ay pinili, itinataas ba natin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos? Can you say amen to that? Ito po yung aking nanay sa next na slide. Umuwi ako itong Holy Week. At nakikipagkwentuhan ako sa kanya. Noon pa napapansin ko, yung autopilot yung kanyang utak na nagkukwentuhan, pero maya-maya papunta siya sa mga negative na mga kwento. Pagkatapos malulungkot yung feeling, ano? Okay. At sinabi ko noon, at sinabi ko rin ngayon yung pag-uwi ko, sabi ko, nanay, ganito po yun. Yung mga negative na nangyayari sa mundo, sa ating buhay, common yan. Okay. Pero dahil tayo ay pinili ng Diyos, sabi ko, dapat ang titingnan lagi natin yung positive na ginagawa ng Diyos sa gitna ng mga negative. Kaya dapat tayo ay laging masaya dahil ang Diyos natin may ginagawa sa ating buhay. So, yun yung tinuturo ko sa kanya kasi sabi ko, tumatanda na, lalong tumatanda. Oo. Ang prayer ko sa iyo, sabi ko, nanay, ay yung isipin mo, yung mga magagandang ginagawa, yung ginawa ng Panginoon noon, para lagi kang masaya. Kasi ang iniisip mo, yung ginawa ng Diyos. Hindi, ang negative, common yan. Pero yung mga positive na ginawa ng Diyos, yun yung magdudulot ng kasiyahan. And then, dinagdag ko pa. Sabi ko, tingnan mo sa Bible. Itong halimbawa si Habakuk. Habakuk chapter 3. Si Habakuk nakiki-argue sa Panginoon. Sabi niya, Lord, tinitingnan niya yung mga negative na nangyayari, ang daming kasamaan. Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Darating ang mga Babylonian na mga sundalo. Gagamitin ko sila para parusahan ang bayan kong Israel. And then nag-complain na naman si Habakuk. Sabi niya, Lord, mas masama ang Babylonia kaysa amin. Bakit sila ang gagamitin mo? Sabi naman ng Diyos, huwag kang mag-alala. Pag naparusahan ko ang aking bayan dahil sa kanilang kasamaan, paparusahan ko rin yung Babylonia sa kanilang kasamaan. Tumigil na si Habakuk kasi nakita niya may ginagawa ang Diyos. At sa chapter 3, sabi niya, kahit na magtaghirap, wala nang bunga ang igos, wala na mga hayop, wala na. Parating na yung mga gagamitin ng Diyos para maparusahan ang bayan, ang aming bayan. Ako'y nanginginig, sabi niya. Pero ito, ang sabi niya, yet I will rejoice in the Lord. Sa gitna ng calamity na parating, sasabihin mo, I rejoice. Kita natin mga kapatid, ang joy natin ay hindi sa mga nangyayari, hindi sa circumstances. Our rejoicing is in the Lord. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Dito sa Habakuk, yung joy na yon 2 beses na ulit. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my salvation, my Savior. At sinabi ko rin sa nanay ko, tingnan nyo yung psalmist din sa Psalm 73. Whom have I in heaven but you? And nothing on earth I desire beside you. My flesh and my bone may fail, but the Lord is my strength and my portion forevermore.
Then kinuwento ko yung sabi ko, yung nung aking mga anak, nung mga maliliit pa sila, every time na lalabas ako, uuwi ako, kahit pumunta ako sa labas, Manila, pag uwi, lagi may pasalubong. Lalo na yung nagtuturo ako sa Maynila. Every week, uuwi ako, may pasalubong. Lagi may pasalubong. Napansin ko na pagdating ko, ang hinahanap kaagad ng mga anak ko, mga pasalubong. Tinitingnan yung bag, tinitingnan ko anong laman, yung pasalubong ko yung kanilang hinahanap. Then sinadya ko. May mga time na hindi ako nagdadala ng pasalubong. Pagkatapos ang tanong nila, Daddy, nasaan yung pasalubong? Nasaan yung pasalubong? Ako ang salubungin ninyo, ako yung pasalubong. Hindi ba kayo masaya na nandito ang Daddy? Sabi ko sa nanay ko, minsan ganun tayo. Tayo lang ay masaya sa mga blessings na binibigay ni Lord. At minsan, hindi natin siya nagiging kasiyahan. Pero ang tinuturo ng salita ng Diyos, meron man o wala, ang kasiyahan natin ay ang ating Panginoong Diyos. If we have God, we have everything in our lives.